Nagtiwala ang Agriculture Department na makakamit ng bansa ang target na 20 million metric tons ng palay production ngayong taon. Ito ay sa likod na pagtaya ng United States Department of Agriculture na mangunguna Pilipinas ngayong 2024 bilang importer ng bigas sa buong mundo. Yan ang ulat ni Clazel Pardillo. Nagkabitak-bitak na ang palayan ni Welmar sa Ordaneta, Pangasinan, halos 2 linggo na ang nakalilipas. Kwento niya, kulang na kasi ang nakukuhang patubig ng kanyang sakahan dahil sa El Nino. Kaming na nandito sa dulo, wala kaming nakukuhang tubig mula sa irigasyon, kaya ginagawa na lang namin talagang sakripisyong magpapatubig. Sa harap ng banta ng El Nino, panawagan ng Samahang Industriya ng Agrikultura, tiyakin ang sapat na supply ng tubig sa mga sakahan. May mga areas na kasi na nagre-report na kulang sa tubig, especially mga rice-producing areas like Bulacan and Nueva Ecija. We're hoping doon ang maging intervention ng DA. Kasi major rice-producing area, so malaki impact niyan kung magkakaproblema ang Nueva Ecija as far as rice production and harvest is concerned. Sa taya ng United States Department of Agriculture, Pilipinas ang mangungunang importer ng bigas sa buong mundo ngayong 2024. Inaasahang papalo sa 3.8 million metric tons ang papasok na imported rice sa bansa. Mas malaki sa higit 3.6 million metric tons na inangkat ng Pilipinas nakaraang taon. Any news na sinasabing we're the top importer, nakakalungkot lalo sa producers kasi para bang we're not capable of producing for our own country. Tataas lang naman siya at this time kung talagang magkakaroon ng problem sa production. Kung talagang sobra-sobra ang import, madidepress ang farming, babagsak. Maraming malulugi. Maraming titigil. Hindi nila dapat umasa ang Pilipinas sa bigas sa padaigdigang merkado, lalo't numinipis ang tradable rice habang lumalaki ang pangangailangan ng mga bansang umaangkat ng bigas bilang paghahanda sa El Nino. Hindi natin dinideny na maraming import na bigas ang Pilipinas. Depende this year kung ano yung magiging kalagayan natin. Kasi you have to remember may El Nino tayo ngayon. Na pwedeng maging challenge sa production. So, ang pangunahing layunin ng kagawaran ay may sigurado na meron tayong sapat na bigas. Kaya't puspusa na ang pagpapatubig ng National Irrigation Administration. Tinututukan naman ng Department of Agriculture ang mga lugar na hindi naaabot ng irigasyon at namamahagi ng solar irrigation at shallow tube well. Nagbibigay naman ng ibang pananim ang ahensya sa mga lugar na hindi mabubuhay ang palay. Kaya positibo ang DA na hindi bababa ang ani at muling makakamit ang 20 million metric tons palay production. Lalo't maraming itinanim na hybrid rice na resistant o kayang mabuhay sa mainit na panahon. Pag marami ng local production, they will not import so much. Kagaya na nangyari last year. Tinututukan din ng DA ang pagtatayo ng malalaking post-harvest facilities, gaya ng paggawa ng integrated rice mill o gilingan ng bigas at mga bodega, na makababawas nila sa nasasayang na bigas dahil sa kawalan ng mga pasilidad. Sa ganitong paraan, inaasahang makapagsasalba ng higit 10 bilyong pisong halaga o katumbas ng 10% ng inaangkat na bigas ng Pilipinas. Clazel Pardillo para sa Bayan.